Sinabi ko nga dun sa title nung episode na ito, no? Filipinos have someone to thank for this initiative, and that person is you. No, tong Open Mm. Bycam. Okay? Mm. Inga, una-una, how did you started this? How did you start Mm. this? Yung Matagal ko Open nang Bycam initiative. pinanggigilan yang Bycam na yan. Pero yung pagtawag ko sa kanya na Open Bycam, this year lang yan, 2025. But the call to make Bycam open, matagal na yan kasi matagal na akong nag-engage sa policy process, lalong-lalo na sa advocacy ng mining. So, alam niyo kung bakit ko talaga pinapanawagan yung Open Bycam. Sa mga sumusunod sa channel ko, alam nila to, lagi ko tong kinukuwento eh. Dahil matagal ko nang ina-advocate na sana magkaroon ng tax ang coal sector, no. So, nag-engage ako, nagla-lobby ako sa mga senador, mga congressman, i-tax na yang coal na yan kasi 1970s pa, wala yang binabayarang At tax. saka to discourage our government from leaning toward coal. Yes, at saka imagine it's the dirtiest source of energy and then not paying any tax, no excise tax. And then finally, nung dinidiscuss yung train law, sa kakalabi natin sa mga senador, nadagdag yung provision na magbabayad na rin ng excise tax ang mga coal mining companies. Kasi alam niyo kung ba't nakakairita yan? Kasi when you see the top companies sa Pilipinas, they're one of the most profitable. Semerara Mining Company, and yet they don't pay yung mga ganitong klaseng taxes. All the other mining companies pay excise tax. Sa coal mining, hindi. So, nung train law, nung nire-reform yung train law na yan, naglalabi talaga ako, personally, na magkaroon na ng excise tax. So, nandun na yung provision. Tapos, nung naging USEC ako, yan ang unang-una kong tinanong sa BIR. Sabi ko, nagabayad naman ng tax yung Semerara. Sabi sa akin ng BIR, ma'am, hindi pa rin. Sabi ko, bakit? Kasi nawala yung repealing clause nung nag-Bycam. So, alam mo na yung nangyayari pag Bycam. Very few senators, congressmen nag-uusap, nagpa-finalize ng batas na pinag-usapan sa mahabang mga hearing, and then all of a sudden, you only need to lobby few senators, congressmen na nag-shape na nung policy na yon. Behind closed doors. Closed doors, na hindi mo alam kung kailan yung meeting, saan. And yet, these policies, naapektuhan yung welfare ng mga kababayan natin. So imagine ilang years ko na yung kinakareer talaga yung Bycam. So this was one of the issues na talagang that pissed you off. That's why you sabi mo wanted to nga, open this Bycam. pag pinanggigigilan ko, hindi ko tinitigilan, diba? Medyo, dun part na yun, medyo kinakabahan ako. Kaya if you notice to, lahat ng post mo, nilalike ko lang. I never disagree with you. Hindi, pero kasi napaka-importante nun. And then we see this narrative every year with the budget. Diba, the 2023 budget, 2024, 2025, lalong-lalo na yung paglaki ng mga ilang items dyan. Tapos nagtuturuan. Kasi ito yung pinakamalaking problema natin yung sino ba talaga yung liable dito sa pangungurakot. Na nagpalaki ng mga budget for DPWH. Wala tayong reference kasi walang minutes, walang ano. So yun, importante sa akin yun. Another learning na na-realize ko dito sa policy, kasi PhD ko, law and public policy, we really looked at different ways to influence policy. As a lobbyist, as a professor, as an academic, hahanapan mo yun ng parahan. Kasi ang hirap magpalusot ng batas. And iba-iba yung power ng mga tao in terms of influencing policies, diba? O kung pagkapitalista ka, o di kaya mong i-bribe yung mga ano na yan. Pag taong bayan ka, wala pasensya ka na lang, taong bayan ka. Pwede naman public pressure through different channels. Kaya napakahalaga ng public pressure. Tapos inisip ko, isa pang importante dito, dapat konkreto Kasi madaling magsabi, Open Bycam, di ba yung mga senador, yung si Speaker Romualdez, naalala ko 2 days after ginawa ko yung hashtag Open Bycam, statement agad, support. Sumakay. Diba? Parang napakalinis, no? Parang hindi niya naisip yun. Naalala ko yun. Sorry, bumalik yung init ng ulo ko Okay. And then natawa ako the other day, pinagkukwentuhan namin ni Prof. Dan yung, meron pala mga taong chat GPT yung mga sarili nila. Don't get me started sa chat GPT. So si Prof. Dan, nag-chat GPT, tinanong niya si chat GPT, when did Open Bycam campaign start in the Philippines? Sabi niya, legit naman pala ikaw naman kasi nakalagay dito number 1. Ikaw yung gumamit ng Open Bycam. Pero yung learning ko dyan, importante, when you make suggestions, it's not just a hashtag. Kailangan may konkretong
what do we mean by open BICAM? Ito yung expectations natin. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 'Di ba? So, nung pinost ko yung open BICAM na yon, essay yun eh. Kasi nilagay ko na yung, ito yung ibig sabihin ng open BICAM, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos na-realize ko, hindi yan enough. Post ka lang sa social media. Nag-volunteer na rin ako mag-draft ng resolution. Yung joint resolution ng House and Senate, I drafted it. Diba? Okay. Wait pala, wait. Yes. When you were lobbying for an open BICAM dyan sa both houses of Congress, sino yung mga immediate takers? Yung talagang walang pag-atubili. Go kami Oo. dyan. Kasi ganyan yun eh. So, tinext ko agad si Congresswoman Crisel Lagman. Sabi ko, Kong Crisel, congratulations, you're in the House na. Baka gusto mo i-champion yung open BICAM. Sabi niya, yes. So, pinadala ko na sa kanya yung draft. Sabi niya, okay, I'll talk to yung mga partners na natin, mga kaibigan natin, mga congressman to discuss open BICAM. So, siya na nag-shepherd niyan sa House. Okay. So, kasi syempre, ang mga ka-champion natin dyan, si Congressman Percy Sendanya, Congressman Kakabagaw, the usual suspect na mga friends Jokno, natin. Leila de Lima. Yes. So, sila dyan. And then, pagdating sa Senate, ganun din, text ko si Senator Risa Hontiveros, siya na rin yung nag-shepherd dyan, nag-coordinate na rin sila, kasama yung, at that time, minority eh. So, si Sen Kiko, Sen Bam, sila Senator Tito. Yung favorite ko, hindi ba, nakisali? Si Senator Robin. Akala ko si Marcoleta. Hindi, sorry. Huwag mo ko insultuhin. Robin ang number 1 sa listahan ko. Please, ha? I was insulted, ha? Sorry. Sorry. Hindi ako naka-reach out. Wala akong text number ni Senator Robin Padilla. Kala ko nga si Senator Marcoleta magiging open dyan. Pero, yan. Hindi. Pagpasensyahan nyo na. So, yun yung naging resulta. Kasi kadalasan, bakit kailangan natin joint resolution? Because BICAM yung maapektuhan how they conduct their joint meeting. And kailangan natin ng joint resolution dyan. Kasi yung sinasabi nating open BICAM, dapat nag-apply sa lahat ng batas na pinapasa natin. So, kaya importante yun na may open communication tayo sa mga lahat ng polisiya na pwede nating impluwensyahan. So, dinraft ko na rin yun para sigurado, diba? Kasi yun, nakapending siya. Nakakatuwa kasi, siguro din to alam mo yun sa policy, parang nagkaroon ka ng window of opportunity dahil pinick up na siya ng mga politiko. Nung pinick up nila, hindi ka na pwedeng sumuko sinabi mo na diba? Wala nang urungan. Tsaka sino ba naman yung tatanggi sa isang bagay na maayos, no? Correct. Parang kumbaga, parang trap yan diba? Who would say no who would say no to transparency and accountability? Unless may tinatago ka, no? At the moment na peak ng discussion ng corruption, diba? So, feel ko kung diniscuss ko yan on an ordinary day, walang pipick up dyan. Pero importante yung timing na makakapagbigay ka ng solusyon sa isang problema na ganyan, diba? Kaya na-pick up yan. Tapos, considering na si Senwin yung chair ng finance, na madali din naman kausap tungkol dyan, na-adapt for this budget. Pero, kailangan pa rin natin ituloy kasi hindi pa ina-adopt yung joint resolution na yon. So, it means sa mga succeeding na batas, pwede pa rin closed door. So, importante yung pangungulit natin.